For today's video may kakalikutin tayo guys, isang printer pero wala yung mismong printer dito mga kalikot. Ang dinala lang natin dito yung kanyang logic board. So ito siya. Ito guys, ang problema nito wala siyang power. So mamaya kakalikutin natin. Yan, check natin mamaya yung kanyang switch, yung mga switch button niya. At saka ito, yung kanyang dalawang transistor. Baka kasi may problema na itong dalawang transistor na to. Tapos yung kanyang fuse. Pero itong fuse niya, na-check na natin to mga kalikot. So okay naman to. Okay, bago ang lahat, maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara. Check na natin mga kalikot. Yung kanyang fuse, na-check na natin to. Ayan o. So okay yung kanyang fuse. Ang model pala nito mga kalikot, Epson L120. Ayan, okay yung kanyang fuse. Bali binaklas na natin to dun sa school na siniservisan natin. Ayan, shout out dun sa school na siniservisan natin, Santa Cruz Elementary School, Bacnotan, La Union. So okay yung kanyang fuse. Tanggalin ko muna mga kalikot yung kanyang power button. Minsan kasi dito siya nagkakaroon ng problema sa kanyang power button. Dala rin pala natin dito yung kanyang mismong power supply mga kalikot. So na-test na natin to. Okay naman siya. Yan, try natin para at least makita nyo rin mga kalikot. May tatlong pin siya dito. So yung pinakagitna niyan, yan yung pinaka ground niya. Tapos yung kabilaan, yun yung positive. Ayan mga kalikot, may supply siya. Ayan, so check natin yung sa kabila. Ayan, so may supply din siya. So ibig sabihin good itong kanyang power supply. Tapos kung tinitester natin yung kanyang power supply, may ma-reading tayong 42 volts dito sa kanyang power supply, left and right. Try din natin testerin dito sa ating digital mga kalikot. Yan, para at least alam nyo yung voltage na lumalabas dito sa kanyang power supply. Ayan 42 volts. Dito naman sa kabila, ayan 41 volts. Okay, so troubleshoot naman natin yung kanyang logic board. Yan, tanggalin natin yung kanyang switch. So lagyan nyo lang siya ng makapal na lid na ganyan para mas mabilis natin matanggal. Yan. Saka natin lusawin. Tapos ibababa natin yung ating tweezer. So natanggal na natin siya. Pwede rin natin na pangtanggal yung soldering pump natin kaso medyo matagal siya. Kaya ganong diskarte na lang yung ginawa natin. Tapos check nyo rin baka may dumikit na mga lead. Ayan lalo na kapag nabitawan natin. Check nyo kung pumunta siya sa mga ibang mga parts. Baka mapag-short natin yung ating logic board. Tapos check nyo rin kung magkadugtong yung pinaka ground nya tapos yung pin ng switch mga kalikot. So yan yung i-check natin. Baka nung tinanggal natin siya, nakadugtong pa. So paghiwalayin natin mga kalikot. Kaya natin tinanggal mga kalikot yung switch. May nagawa na kasi tayo dati na kahit tinister natin yung kanyang switch, okay naman. Kaso ayaw pa rin mag-power. So kaya tinanggal natin siya para sigurado. Kasi mayroon kasi na kapag tinister natin okay naman. Okay naman sa ating tester. Kaso nga lang wala pa ring power. Nung pinalitan ko ng power button mga kalikot, ayun, naging okay naman. So kaya tinanggal na natin siya kasi naranasan na nga natin na may ganun tayong na-encounter. So try na natin na i-plug mga kalikot. Plug na natin dito sa kanyang power supply mga kalikot.
Yan, tapos saka natin switch dito sa ating test valve mga kalikot. So naka-plug sa ating test valve. So switch na lang natin siya. And then try natin dito sa kanyang logic board. I-direct natin siya kung magpa-power yung ating logic board. Ayan, rekta na natin siya. Ayan guys, ayaw pa rin mag-power. Ayan, narekta na natin siya. Maganda naman yung reading ng kanyang switch button sa ating tester. Pero panigurado, tinanggal lang muna natin siya. Ayan, so ayaw pa rin mag-power mga kalikot. Okay, ito naman yung i-check natin mga kalikot. Tanggalin natin itong dalawang transistor. Kinatar natin mga kalikot yung or tinanggal natin yung dalawang pin dito sa side to side na to ng transistor para testerin natin siya. Para hindi na natin tanggalin yung kanyang hinang. So testerin natin siya kung shorted yung dalawang transistor. Pero kapag okay siya, okay yung transistor natin, may problema na itong kanyang logic board. So mayroon tayo dito na extrang logic board mga kalikot. Hindi ko lang sure kung okay yung power nito. Hiningi ko lang to mga kalikot. So kapag tinester natin to na okay naman yung kanyang transistor. So ito kasi guys pinangahuyan ko na to or tinanggalan ko na ng transistor. Ay yung mismong printer pala nito mga kalikot, ginawa nating print head cleaner. So may ginawa tayong DIY na print head cleaner. So ito yung board nun. Tapos kinahuyan ko na to kasi mayroon tayong customer na sira rin yung kanyang transistor. So ito yung pinalit natin pala dun, yung sa customer natin na shorted yung kanyang transistor. Ganito mga kalikot kapag shorted yung transistor ng logic board ng printer. So ang number nito, kita ba? Ayan A2222. So apat na to. So ito guys yung shorted na transistor ng logic board ng printer. Ayan Yan, sagad yung palo ng ating tester or yung kanyang reading. Zero siya. Ayan Kung baga shorted yan mga kalikot. So ganun rin yung isa. Bali dalawa kasi ito. Ayan. Magkapares yan. Yung A2222 tapos ano ba to? C6144. So check rin natin kung shorted. Ayan sagad rin siya. Sagad yung palo ng ating tester. Pagpasensya nyo na lang yung boses natin mga kalikot kasi medyo malamig dito sa amin. Namamaos tayo. Ayan, so shorted siya. Ngayon, testerin naman natin yung ito, yung nire-repair natin kung okay siya. Ayan, tingnan nyo na lang yung ating tester. Ayan, para may idea rin kayo kung sira or kung paano yung sira yung transistor ng logic board at saka yung okay. So ito guys, kinat natin to. Ayan nakakat yung kabilaang side, yung nasa gitna lang yung naiwan para ma-check lang natin kaysa tatanggalin pa natin yung transistor. Yan, so isang pin naman tayo. So hindi pumalo yung dalawang pin natin. Ito guys, nakabaliktad yung nakabaliktad yung ating transistor. So kagaya nito, kapag nakaharap siya, yung ganyan, dito tayo magti-test point. Yan, gitna, side, parang ganon. Tapos baliktarin natin yung test prod natin. Yan, ganyan yung pagsukat nito. Yan, kailangan nakaharap yung ating number or number ng ating transistor. So ito nakatalikod siya. So dito tayo magti-test point sa kanan natin. Yan. Yan, check lang natin at least malaman nyo kung ano yung sira at saka yung okay na transistor. Ayan positive test prod yung nasa right natin na pin. Yan. Okay. So tingnan lang natin yung ating tester. So sa gitna to guys, tapos yung right na pin. Tapos dito na tayo sa left. Ayan. So ibig sabihin mga kalikot, parehas yung palo ng ating tester sa gitna at saka yung sa left side. So same yung palo nila. Baliktarin natin yung test prod.
Yung negative naman yung nasa right pin natin. So sundot na natin sa gitna. Ayan, hindi siya pumalo. Sa left na pin, yan, hindi siya pumalo. So ibig sabihin okay yung transistor mga kalikot. So same lang din sa kabila. Dito tayo magti-test point sa right na pin. Yan, pumalo siya. Ayan o. Sa left na pin. Ayan, same lang din, di ba? Ayan, baliktarin natin yung test prod. Tusok natin sa gitna. Ayan. Hindi siya pumalo. Ayan o. Sa left naman, hindi siya pumalo. So, ibig sabihin, okay rin yung transistor niya mga kalikot. So, na-check na rin natin yung kanyang fuse. So, ito yung fuse niya. Ayan o. Ayan. May nakalagay na F1. Ayan, check natin. Ayan o. So, okay siya. Kahit baliktarin natin. So, okay yung kanyang fuse. So, ibig sabihin mga kalikot, may problema dito sa mga ibang parts na to. Dito sa kanyang logic board. So, ang gagawin na lang natin, tanggalin natin yung dalawang transistor na to. Ilipat natin dito mga kalikot. Check natin kung magpa-power siya. So, tingnan ko muna guys yung kaha nito or yung casing ng ating pinagkunan nitong logic board natin. Baka kasi yung L121 yung casing niya. Kasi L120 kasi itong nire-repair natin mga kalikot. So ito guys oh. Tinanggalan ko na rin to ng switch pala. Ayan oh. Dito. Pati yung dalawang transistor. So i-check ko muna mga kalikot. Na-check na natin mga kalikot. Same lang sila na L120. Try natin na ilipat itong dalawang transistor dito sa isa nating logic board. Kapag nagtatanggal tayo ng transistor mga kalikot, check natin kung saan yung number ng dalawang transistor na to. Hindi kasi pwedeng magbaliktad itong dalawang transistor. Kasi magkaiba yung number ng dalawang transistor. Kapag tinanggal natin yung isang transistor, kapag kinabit natin doon sa board natin, yun din yung number na ilalagay natin mga kalikot. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag nakabit na natin. Basta yung pagtanggal natin dito, kung sa right siya, sa right rin natin ilagay. Kung ito namang sa left na to, sa left rin natin ilalagay. So ganun lang mga kalikot. So yung sa right niya, C6144. Tapos yung left naman natin, yung A42. Yan. Wag natin pagbaliktarin. A few moments later. Ayan na, nakabit na natin mga kalikot. Check nyo lang yung mga pin niya. Kailangan hindi magdikitan yung tatlong pin. So nakabit na natin. Ganyan siya. Or check nyo rin kung napag-short natin siya. Pwede nyo siyang testerin. Machi-check nyo naman yan kung shorted yung pagkalagay natin. Yan, try natin kung magkaroon siya ng power. Baka mamaya kasi may problema rin siya sa logic board. Nakasaksak kasi tayo sa ating test valve. Ayan, switch na natin siya. Nakaswitch na yung ating test valve. Bali, i-direct muna natin siya kasi wala siyang power button. So kung nakaharap sa atin yung USB niya, dito sa right side, dito yung power button niya. Dito sa kabila pala. Yan. Ayan guys. So nag-ilaw siya. So ibig sabihin okay yung transistor na kinabit natin na galing dun sa nire-repair natin dun sa kabila. Ayan o, nag-power na siya. So ibig sabihin may problema dito sa nire-repair nating logic board. Okay naman yung kanyang fuse. Okay naman yung dalawang transistor kasi nga kinabit natin dun sa kabila na walang transistor. Ayan o. So naging okay siya mga kalikot. Bali may problema talaga dito sa mga ibang parts niya. So sira na tong logic board na to mga kalikot. Okay siya. Hindi ko lang alam kasi kung anong problema nito dati nung binigay sa atin. Tapos bali update ko na lang kayo mga kalikot kung ano yung error nito. Baka mamaya sinalpak natin dun sa nire-repair nating printer. May error din pala itong logic board niya. So wala pa rin. Kahit na nagkaroon siya ng power.
So at least napag-power natin siya. Bali, update ko na lang kayo mga kalikot kapag kung ano yung mga ibang problema pa niya kapag kinabit na natin dun sa printer ng may-ari. At least napag-power natin siya, naging okay na siya, nagkaroon na siya ng power. Okay naman yung power supply niya. So hanggang dito na lang yung video natin guys. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Kapag nagustuhan nyo yung mga ganitong video mga kalikot, huwag niyo pong kalimutang suportahan ang ating channel. And kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So muli maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye. So okay na siya. Napag-power na natin.